Sa Texas, tumingin si Elon Musk sa digital na mapa ng Timog Silangang Asya at nagtanong, bakit hindi ang Pilipinas? Sa loob ng maraming kaon, pinaboran ng mga dambuhalang kumpanya ang mga bansang gaya ng Thailand, Vietnam at Malaysia. Sila ang karaniwang kagpipilian dahil sa matatagang ekonomiya, handang-handa sa manufacturing at mahalaga sa geopolitika. Pero si Musk, nakilala sa hindi pagsunod sa agos, ay may ibang nakita. Sa mga pulupulong bumubuo sa Pilipinas, nakita niya ay hindi kaguluhan, kundi pagkakataon. Malaking opportunity. Hindi lang ito dahil sa heograpiya. Kahit na dahil dito ay may kakaibang bentahe ang bansa. Mahigit 7,000 isla na nagsisilbing tulay sa pagitan ng silangan at kanluran. Hindi lang dahil sa mataas na antas ng pag-Ingles ng mga Pilipino. Ay hindi lang dahil sa kasigasigan ng kabataang Pilipino na laging konektado, laging nangangarap. Ito ay lahat ng iyon at higit pa. Nakita ni Musk ang kalidad ng Pilipino bilang tao, bilang manggagawa at bilang katuwang sa pagbuo ng kinabukasan. Kita ni Musk ang kalidad ng Pilipino bilang tao, bilang manggagawa at bilang katuwang sa pagbuo ng kinabukasan. Paggasok ng Starlink. Noong 2023, ginawa ni Musk ang kanyang unang hakbang. Sa pamamagitan ng SpaceX, inilunsad niya ang Starlink sa Pilipinas at ito ang naging kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asya na nagkaroon ng access sa makabago nitong satellite internet. Habang ang ibang mga bansa ay nag-alinlangan pa, buong tapang itong kinanggap ng Pilipinas. Nakipagtulungan ang pamahalaan sa SpaceX upang mapabilis ang proseso at madala ang mabilis na internet sa mga lugar na hindi naabot ng signal. Para kay Musk, ito ang perpektong testing ground. Isang bansang binubuo ng libo-libong isla na sabik sa digital transformation. Habang unti-unting nabubuhay ang mga Starlink terminal mula sa kabundukan hanggang kabayanan, naging malinaw, hindi lang customer ang Pilipinas, isa itong katuwang. Pagsulong ng kinabukasan, ang tahimik na pagdating ng Tesla. Pagsapit ng 2024, sumunod ang Tesla. Binuksan nito ang kauna-unahang showroom sa Uptown Bonifacio Global City, isang modernong distrito sa puso ng Metro Manila. Dinagsa ito ng mga taong sabik makita ang Model 3 at Model Y na opisyal ng binebenta sa bansa. Ngunit ang tunay na layunin ay hindi lamang magbenta, kundi magkatayo. Personal na inanyayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Musk na isaalang-alang ang Pilipinas bilang posibleng lokasyon para sa paggawa ng Tesla electric vehicles. Ipinagmalaki niya ang husay ng manggagawang Pilipino, ang pagtutok ng gobyerno sa malinis na enerhiya, at ang lumalawak na suporta para sa electric vehicles. Bagamat may mga nauna na gaya ng Thailand at Malaysia, may kakaibang alok ang Pilipinas, isang malinis na simula at isang gobyernong handang makipagtulungan. Sa halip na mabagal at normal, mabilis at bukas ang galaw ng bansa. Mula tweet hanggang talento, ang paglapag ng X sa Pilipinas. Sumunod si X, Twitter. Bilang bahagi ng global expansion nito, pinili ng kumpanya ang Pilipinas bilang unang customer support hub nito sa Timog Silangang Asya. Bakit? Dahil sa mga Pilipino. Ayon sa mga ulat, hinangaan ni Musk ang mga Pilipinong empleyado, hindi lamang dahil mahusay sila sa Ingles, kundi dahil may natural silang empatiya, tiyaga at malasakit sa bawat kausap. Hindi robotic, hindi basta script lang, may puso. Bukod pa rito, likas sa Pilipino ang pagiging madiskarte, masayahin sa kabila ng hirap at laging handang matuto. Sa mundo ni Musk na puno ng teknolohiya, automation at AI, ang pagkatao at malasakit ng Pilipino ang naging kakaiba at mahalaga. Bakit nga ba ang Pilipinas? Nakita ni Elon Musk ang hindi napapansin ng iba. Kung ang Thailand ay may tradisyon, ang Pilipinas ay may transformasyon. Kung ang Malaysia ay may patakaran, ang Pilipinas ay may tao, mga taong may tapang, puso at talino. At sa isip ni Musk, ang teknolohiya ay hindi lang tungkol sa makina. Ito ay tungkol sa taong gagamit nito, gagawa nito at magpapaliganap nito. At ang Pilipino, ayon sa kanya, ay isa sa pinakamahusay na lahi sa mundo pagdating sa husay sa trabaho, pagiging adaptable at pagkakaroon ng malasakit. Hindi dahil madali ang Pilipinas kaya siya tumaya rito. Tumaya siya dahil posible at dahil sa mga Pilipino. Bukod sa kasalukuyang operasyon ng Starlink at Tesla sa Pilipinas, may ilang plano si Elon Musk na maaring ipatupad sa bansa. Una, pagpapalawak ng Starlink at pagkatayo ng ground stations. Plano ng Starlink na magtayo ng 14 na ground gateway stations sa buong bansa upang mapabuti ang koneksyon ng satellite internet. Gayunpaman, kasalukuyang humaharap ito sa mga hamon sa regulasyon, kabilang ang mataas na bayarin sa spectrum at mga lumang batas sa telekomunikasyon. Ang Department of Trade and Industry, DTI, ay nakikipagtulungan upang mapabilis ang proseso ng pagkuha ng kongresyonal na prangkisa para sa Starlink. Pangalawa, pagkatayo ng launchpad ng SpaceX sa Mindanao.
Isinasaalang-alang ng SpaceX ang posibilidad na magtayo ng launchpad sa Mindanao dahil sa kalapitan nito sa Ecuador, na ideal para sa mga rocket launch. Nakikipag-ugnayan na ang kumpanya sa Department of Information and Communications Technology upang matukoy ang posibleng lokasyon para sa pasilidad na ito. Pangatlo, pagkapalawak ng Tesla sa Pilipinas. Matapos buksan ang unang showroom ng Tesla sa Town Bonifacio, Taguig, may mga hakbangin na isinusulong upang hikayatin ang kumpanya na magtayo ng manufacturing plant sa bansa. Bagaman wala pang konkretong kasunduan, ang Pilipinas ay aktibong nakikipagkompetensya sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia at Thailand upang maging lokasyon ng susunod na Tesla Gigafactory. Pang-apat, pagkapalawak ng operasyon ng X, dating Twitter. Ang X ay nagtatag ng unang customer support hub nito sa Pilipinas, na bahagi ng estratehiya nitong palawakin ang operasyon sa Timog Silangang Asya. Pinili ang bansa dahil sa mataas na antas ng kasanayan sa Ingles ng mga Pilipino at kanilang likas na empatiya sa pakikipag-ugnayan sa mga customer. Pang-lima, pagsuporta sa space-enabled development. Nakikipagtulungan ang SpaceX sa pamahalaan ng Pilipinas upang isulong ang mga proyektong may kinalaman sa satellite broadband at posibleng space exploration. Layunin nitong gamitin ang teknolohiya upang mapabuti ang iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, agrikultura, at disaster response. Sa kabuuan, ang mga plano ni Elon Musk sa Pilipinas ay nagpapakita ng kanyang tiwala sa potensyal ng bansa bilang isang mahalagang katuwang sa larangan ng teknolohiya at inobasyon. Kaya mga kababayan, ano masasabi mo tungkol dito? Makapabuti ba ito sa Pilipino at sa Pilipinas sa kabuuan? Mag-comment lang ng yes kung makatutulong ito at no naman kung hindi. Para naman po sa di pa nakasubscribe, pakihit na ang subscribe button at i-like mo na rin kung okay sa iyo ang video na ito. Para ganahan kami na gumawa pa ng marami pang video na tulad nito.